Pinangunahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang isang pandinig sa Senado tungkol sa umano'y extrajudicial killing or EJK na nag-uugnay sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Umani ito ng batikos at may ilang senador at mga kritiko ang nagsabing tila pag-aksaya lamang ng oras ang nasabing investigasyon. Ang ilan ay humihiling na gawin ito sa isang mas malawak na komite upang makalahok ang lahat ng mga senador at masusing pag-aralan ang pananagutan ng nakaraang Administrasyong Duterte sa mga insidenteng ito ng EJK. Inimbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang resource person at sa kanyang mga payag tila umamin siya sa pag-iral ng tinatawag na Davao Death Squad. Sinabi rin ni Duterte na may mga pagkakataong iniutusan niya ang kapulisan na i-provoke ang mga hinihinalang kriminal para mapilitang lumaban at mapatay. Bagamat ipinagtanggol ni De La Rosa na layunin ng pandinig na ilabas ang katotohanan, inamin niyang maaari magdulot ng masalimuot na usapin ang mga pahayag ni Duterte. Patuloy pa rin ang mga pagsusuri sa mga patakarang ipinatupad noong panahon ni Duterte. At may ilang senador, kabilang na si Senador Risa Hontiveros, ang nagbungkay na gawing mas bukas at masusing investigasyon ang nasabing pandinig. Nais nilang tiyakin na magkaroon ng transparency at pananagutan ang mga hakbang ng nakaraang administrasyon kaugnay sa kontrobersyal na kampanya kontra droga. Sa isang pandinig kamakailan sa Senado, itinanggi ni Senator Bongo ang mga paratang na may kinalaman siya sa isang reward system para sa mga pagpatay kaugnay ng kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ang payag na ito ay kasunod ng mga aligasyon ni Royina Garma, dating General Manager ng Philippine Charity Sweepstake Office o PCSO, na idinawit sina Go at dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bato de la Rosa sa umano'y pagbibigay ng pabuya sa mga pulis sa bawat matagumpay na operasyon ayon kay Garma. May mga sensitibong pera na nagkakalaga ng 20,000 hanggang 1 million para ilang aksyon ng kapulisan. Maring itinanggi ito ni Go, iginit na wala siyang kinalaman sa anumang operasyon o pondo sa kampanya laban sa droga. Sinabi rin niya na ang kanyang trabaho bilang Special Assistant to the President ay pang-administratibo lamang at wala siyang kapangyarihan sa pagpapatupad ng batas o paghawak ng pondo. Pinabulaanan din ni dating Pangulong Duterte ang mga akusasyon at sinabing hindi na kailangan ng mga gantimpala dahil trabaho ng mga pulis ang magsagawa ng operasyon. Hiningi ni Go na magkaroon ng patas na investigasyon para linawin ang mga paratang na ito at binansagan niya ang mga payag ni Garma bilang malisyoso at walang sapat na basehan. Ngunit sa isang interview bago pa man ang mga investigasyon sa Senado, umamin si Bongo na may reward system na utos si dating Pangulong Duterte nung panahon ng kanyang termino para ipatupad ang Oplan Tokhang. Soon, I think he will personally announce to the public kung sino po yung mga sangkot na ito. At importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga ito, mga Ninja Cop. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po
sa mga Ninja Cups, patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. May general ba doon? Yes, may general ba, sir? Ang nabanggit po ay mga nakaraan Mga nakaraang, hindi ko na po mahirap pangalanan, pero